Boss Mark, napuyat po yata si Boss Jordan G kagabi. Ewan natin doon, no? Hindi, pag mga ganitong oras, tulog pa talaga yon. Ngayon, no, mga kababayan, dakuin muna natin si Anjo Iliana muna. Sige na, si Anjo Iliana. Oh, eto. Follicle test. Yan na, Si yan na naman. Yung follicle na naman. Ni-request ko pa sa kanila na si Anjo Iliana ang pag-usapan natin. Tapos ito, hair follicle test na naman pala ang ibabanat mo, boss. Ay, Chang, shoutout sa'yo. O, at Bienvenido Rojas, kakaawa mga miyembro ng INC. Nagpapaloko sa pamilya ni Manalo, super yaman ng mga Manalo, miyembro, karamihan, salat sa yaman. Sabi po yan ni Bienvenido Rojas. Oh, okay na ba yan, Sir Mark? Kagabi ang tagal kong nag-antay eh. Hindi. Paglipat niyo po dyan, ako po yung mapapanood niyo ulit. Duktong po, no? Nitong live natin. Oh, game. wala daw kong karapatan na sabihin na magpa-hair follicle test si Presidente PBBM at parang nagalit kay Brad Boss, Anjo, nanteteng ka naman kasi. Para ka natutulog sa pansitan eh. Kung matandaan mo bago mag-eleksyon, nagpa-drug test na ang Pangulo. O, di ba? Alam mo kung sino yung humawak at nag-explika at kung ang nagsabi na negatibo si Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo kung sino? Walang iba kundi si Panort. Si Rodriguez na dating ES niya, executive secretary niya. Ayan po, sabi pa niya, ayan po, mga kababayan, no, negatibo po ang ating Pangulo pagdating po sa droga. No, paggamit ng droga, negatibo po. Siya ang At pagkatapos, Abnoy. Ito naman kasing si Maxip, Abnoy ang tawag kay Anjo, hindi Abnoy. At pagdating po, pagkatapos naman mga kababayan ng eleksyon, ginawa ng Pangulo? Nagpa-drug test ho ulit mga boss chief sir. Kaya yung mga kakamping, huminto na sila. Tumigil na ho sila, mga kababayan. Ay, sandali, pahabol. Sabi ng mga nanonood, dapat buwisan na ang INC daw, sabi. Ipinapanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na lahat daw po nung mga religious group na mga ganyan, sabi nila, buwisan na daw dapat. Ipanukala na daw ho yan. Yun, naisingit ko lang ho, ayokong hindi maalala. Game! sa akin. Unang-una, Madam Claire Castro, it is the right of every Filipino to be heard. Oo nga, pero yung paulit-ulit, pajulit-julit na ganyan, Anjo, anak ng topa naman. Ginagawa niyo namang DDS ang Pangulo. Ginagawa niyo pagka sinabi ng mga DDS, magpapauto agad ang Pangulo. Hindi pwede yun, boss. No, ang salitang uto-uto ay bagay lang sa mga DDS na kagaya ninyo. Ang Pangulo, hindi magpapauto yan. Ginawa ko na unang beses, ginawa ko na pangalawang beses, pangatlo, inuuto nyo na lang ako. Kung utuan-utuan, kayo-kayo lang yan. Di ba, Senator Anjo? Hindi, tatakbo daw ng senador, mga kababayan, no? Sa ilalim ni Inday Sara Duterte. Kaya kumbaga parang din to, version ni Chis Escudero na medyo nakakatawa ng konti. Yung kay Chis Escudero, yung salita, di ba? Yung pinaka audition ni Senator Chis Escudero. Chis Escudero audition to Inday Sara Duterte, medyo seryoso ho eh. Si Martin Romualdez, ang mastermind ng lahat ng ito. Si Martin Romualdez, ang ganito, ganyan. No, ganun yung kay Chis Escudero. 20 minutos pero wala akong nakita, narinig o pinakita man lang na ebidensya kung ano yung sinasabi niya at kung bakit niya sinasabi na si Martin Romualdez ang mismong mastermind ng mga nangyayari. Di ba? Dito naman kay Anjo Iliana, eto naman, Tito Sen. Gusto mo ba sabihin ko na yung kabit mo, Tito Sen? Yung ganun. Tito Sen,
2013 pa lang kabit mo na, nagsabay pa kayo ni Vic Soto, Tito Sen. Gano'n. Kasi 'di ba si Tito Sen, ang sinasabi ni Tito Sen, dapat lang matuloy yung impeachment ni Inday Sara Duterte. O ngayon, yun tingin ko ang mismong, way ni Anjo upang mapansin siya ng Vice Presidente, "Uy, si Anjo binabanatan si Tito Sen." 'No, sinasabi may kabit, may kabit. Kaya lang ho mga kababayan, nung sinabihan na ni Tito Sen na papansin lang 'yan, saklap ano, sakit. Dati mong kaibigan pagkahaba-haba ng pagsasama ninyo bilang magkaibigan, biglang sinabihan, papansin lang 'yan. Ayun, ini-reveal niya ng tuluyan yung mga kabit daw po, 'di ba? Ini-reveal ng tuluyan yung mga kabit ho, mga bossing ni Tito Sen. Ay, masaya na ho dapat yung mga DDS, eh, bakit? Yung mga DDS ho, mga kababayan, pino-post na nila yung sinasabi ni Anjo Iliana. Yung mga DDS ho, nagpauto na ho kay Anjo Iliana, mga bossing. Ang ginawa, pinagpo-post ho. Naku, yari ka, Tito Sen. Pagka-reveal ho ni Anjo Iliana, sabay si Rudolph lang daw po yung kabit. Ayun. Nawalan na naman ng gana ang mga DDS. Kasi napakauto-uto yung mga full tank yung gasolina ninyo. Ipa-full tank nyo yung gasolina ninyo para kung sakali na aabot sa o merong mga kalamidad na mangyayari, puno yung mga gasolina ng inyong sasakyan at makakaalis kayo agad. Yun yung ibig ko sabihin, no? Hindi ko minumura yung mga DDS na mga pukin ng hindi kasi kapagka DDS naman naklang tinapa, hindi mo mapipigilang magmura, eh, 'no? Puro mga parang mga may hangin ho yung mga utak para pong mga kung ano mang pumasok o sinaniban yung mga utak ng mga DDS. Minsan hindi mo na maintindihan, 'no? Siniwalat, linabas ni Bongbong Marcos lahat nung mga katiwalian o eto kaya nag-iimbestiga sa mga ghost project, si Bongbong Marcos daw ho ang may pakana. Kung di ba naman kaya mapapamura ka talaga pagka DDS yung mga pinag-uusapan, ano? Oh, tuloy. Diyan sa gobyerno, it is our right na pakinggan niyo po kami. Yung sa akin lang naman is a simple suggestion, Attorney Claire. Hindi po ako nakikipag-away kasi alam niyo, Attorney Claire Castro, manood po kayo ng mga ng mga 'Di ba natulpo to? Etong si si Anjo Iliana, yung mga kapatid niya, natulpo sila, 'di ba? Parang eskwelahan yata yung issue sa kanila, mga bossing. Ano yung sinasabi ni Anjo? O manood po kayo ng mga TV program. Naku, mapapanood nyo yung mga administration. Yung mga pro-administration. Alam niyo po kung bakit huminto na po yung mga kakamping na na magsabi na, ikaw Bongbong Marcos, magpa-drug test ka na. Huminto. Bakit to? Nakadalawa na, eh. Nakadalawa na si Pangulong Bongbong Marcos, eh. 'Di ba? Napatunayan na nung tao na hindi siya gumagamit, mga bossing. Pero yung mga DDS, dahil nga puro sila mga uto-uto at kapag nauubusan po sila ng issue, ibabalik lang po nila 'yon. Bangag si Pangulo. Yun na yung nila, yung pulburon video nila, sila na ho mismo ang nahiya, eh. Sabi ni John Capacete, daming niloko na estudyante at magulang. Yun yata yung hindi accredited ng DepEd. Yan, yung sabi ni Ma'am Faye Nobio, hindi accredited ng DepEd. Linis naman ni Anjo. Senator Anjo Iliana. Ayos, ganda, no? Boboto niya yan, si Anjo? Baka ho pati yung mga DDS, hindi iboto yan. Bakit ho, kanyo, mga bossing? Kasi yung mga DDS, ang gusto niyan, atapang atao. Kahit siraan na, kahit paninira lang yung gagawin mo, Anjo, kailangan tuloy-tuloy. Ikaw, kinabahan ka daw kay Tito Sen, O kaya dismayado yung mga DDS sa'yo. Galit si Anjo, wag daw silang, tatawagin laos.
Okay po, Osla. Nagagalit sila 'pag tinatawag siyang Laos. Uy, kasama 'yun sa pagiging artista, Anjo, ikaw naman. Oh, kailangan tanggap mo sa sarili mo 'yun, na siyempre hindi naman forever na yung kasikatan mo nagniningning unless kung Eddie Garcia ka, 'di ba? Kung Eddie Garcia ka, FPJ hanggang sa dulo, eh, wala, eh. Ang ano mo Anjo Iliana lang, sorry ha, Anjo Iliana lang. Kumbaga medyo sa gigilid lang nung mga talagang mga superstar ho, oh. Kailangan tanggap mo sa sarili mo na ang ningning ay malalaos. Oh, ta's ayaw magpatawag ng laos, grabe. Lumalabas sa social media. Anong lumalabas? Lumalabas po na ano, ang dami nagsasabi na yan, bangag-bangag daw po ang ating presidente. Eh, bilang ordinary citizen, Naniwala ka naman. Tinginan 'to. Talaga 'to, sabi ko, naniwala ka naman, talaga 'to. Hina ng utak mga kababayan. Oh, biruin mo, ngayon nakikibangag-bangag siya. Alam niyo po kung ano ang pinagbasehan lang nito? Siguro po yung pulburon video na ipinakita ni Harry Roque. Yun na ho yun siguro. Tsaka yung paulit-ulit at araw-araw na panonood kay Maharlika. Kaya po bangag-bangag-bangag itong bangag ng bangag ito. 'Di ba? Yun lang naman po ang huhugutan nitong mga ito, mga bossing. eh, ako naman po yung nagsuggest lang na gawin niyo na yung hair follicle test para to disprove dun sa mga accusations kay Presidente. Boss, nakailan na, nakadalawa na. Tas hair follicle pa din ang issue mo. Yung mga nagpasimula, yung mga nauna, yung mga kakamping, 'di ba po mga kakamping? Kayo ang unang sumigaw ng magpa-drug test si Pangulo. Nung nagpa-drug test na, nirespeto ng mga kakamping, tumigil na sila. At nung nakita nila maganda po ang mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating bayan, sumuporta sila. Oh, hindi, eto po kasi ang tamang panahon. No, 3 taon bago mag-eleksyon, ito ang pinakatamang timpla ng panahon na kailangan magpasikat po yung mga tatakbo sa pagka-senador. At ito po yung way ni Anjo Iliana upang sa ganon mga kababayan, mapansin siya ni Vice Presidente Inday Sara Duterte upang maisama doon sa ticket ng mga senador. Hindi na ho umuubra doon sa kanilang lugar eh. Hindi na ho nananalo sa kanilang lugar eh. Eh baka nasyonal, makauto. Ganun ba? Pinagtatanggol ko nga si Presidente dito eh. Kahit Ang putik na yan, no? Pinagtatanggol pa daw. Oh. Wala namang issue eh. No? Tapos na nga yung bangag-bangag na yan eh. Binabalik-balik nyo lang, pinagtatanggol nyo. Ano ba yun? Aanga-anga ba ang Pilipino? Siguro kung sa eskwelahan nila nag-aaral, ano? Baka matawag pa na aanga-anga. Oh, VP Sara ako, pinagtatanggol ko si Presidente Marcos dito kasi po nakakairita na sa tenga, nakakahiya na sa ibang bansa na meron silang notion. uy, kailangan kapag ka vlogger ka, tapos pinanganak ka sa Tondo, taga-Tondo ka, kailangan malakas ang pagtitimpi mo eh. Kasi kami yung mga taga-Tondo, mga palamura, yung normal lang sa araw-araw namin. Putang ina to wala akong sinabi ha. Wala wala akong sinabi. Hindi parang eto ho ang bangag talaga mga kababayan. Biruin mo, ano po yung mga pagbabasihan nila? Doon sa sinasabi nilang bangag. Yun sa kasasabi ni Maharlika paulit-ulit. Yung pinakita ni Harry Roque na video. Bobo na lang ho ang maniniwala doon mga kababayan. Yung mga kagaya na lang ni Anjo Iliana ang mga maniniwala doon mga kababayan. 'Di ba? Sige nga, tuloy mo pa. Or hinala na baka nagagamit ang presidente natin. With that hair follicle test, Sandali, Anjo Ang Pangulo kaka-attend lang doon sa ASEAN. Naalala mo?
Nakita mo kung gaano ang respeto sa kanya. Mga DDS lang naman ang bumabastos sa Pangulo eh. Kayo-kayo lang yan eh. Kayo-kayo lang ang nag-iisip ng ganyan eh. At pansin namin na kada mauubusan kayo ng issue sa Pangulo, ibabalik nyo yung bangag. Nakita mo yung isang nagpauso ng bangag na yan? Halos bagsak na din yung channel eh. Di ba? Wala na din tumatangkilik eh. Bakit? Napagtanto nila, ito palang mga sinasabi nitong tao na to, puro imbento lang. 'Di ba, Jack? Oh, at sa buong Seresa Force family, That will disprove every accusation, every hinala na gumagamit ang atin na presidente. O ano naman po masama doon na Madam Claire Castro, yung suggestion ko po ay tulungan ginagawang bobo nitong kupal na to yung top mga Pilipino no? Kunyari hindi bumabanat. Ay, tinutulungan ko nga si Bongbong Marcos no? Tinutulungan ko si Bongbong Marcos para mapatunayan na wala. Boss, nakadalawang beses na. Pag inulit pa yan, pangatlo, sinunod pa kayo, utu-utu na ang tawag doon. Uulitin ko, ang Pangulo hindi DDS. Kaya hindi mo mauuto yan. para sa gobyerno nyo. Kasi, di ba sinabi nyo, magtulong-tulong tayo na iangat ang presidente. Yan po yung aking tulong. That is my suggestion. Ang lakas mong gago no? That is my suggestion. Saan? Doon sa issue nang wala namang katotohanan at puro imbento lang. Aaksayahin ang oras ng Pangulo ulit. Yun daw yung kanyang tulong. Mag-aksaya ang Pangulo. Another drug test na naman. Di ba? Yun po yung aking... Ako, Anjo, hindi mo ikapapanalo yan. Kung yung Duterte, ilan lang ang pumasok, tatatlo lang. Nagmamalaki pa yung mga DDS, sabi punta dito yung mga DDS. Kasi bakit? Kasi 5 lang yung nanalo. Doon po sa 10 kandidato. Kasi si Amy at si Villar lumipat doon sa Duterte, di ba? Sabi ng mga DDS, Mark, iyak ka na kasi 5 lang ang nanalo. Diyan sa ninyo, diyan sa side ninyo. No? Ako sinasabi ko dati, hindi ko iboboto si Tolentino, hindi ko boboto yung iba doon kasi nararamdaman ko mga DDS lang yan. Di ba? Sa kanila nga, tatatlo lang yung nanalo, si Bato, si Bongo, at yung isa pa, kung sino pang yung isa. Tapos sasabihin, dumadami daw sila. Tulong sa inyo na kung pwede, pakinggan nyo bilang ordinaryong mamamayan na nakikiramdam sa mga nasa baba. Kasi once na na-prove nyo po na negative po si Presidente BBM, hindi maganda. Tatahimik na po, Attorney Claire, yung mga nagsasabing gumagamit daw ang ating presidente. Pero hanggang hindi po nyo ginagawa. Pambata lang yung sinasabi nitong si Anjo Iliana Yan ba ang dadalhin mo sa Senado, yung mga ganyang mga ganyang pagdadahilan? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, alisin mo na nga yan si Anjo, parang tanga. Pati nanonood, ginagawang tanga. Yun talaga mga kababayan